Kamusta ka, tropa? Ako? Eto, binaligan ko isa sa mga pinakapaborito kong lugar na magpahinga o huminga. Sa pinakamalapit na puntahan ng mga rider para sa isang quick ride. So yun, packet tayo. Medyo rough road yung packet. Sa araw na ito, nabisita ko din yung matagal kong pinaplanong bisitahin na nature camp dito sa Rizal. Isang taon nga bago ko napuntahan ng lugar na ito. At tulad na napapanood ko sa mga videos, hindi ako nito binigo. Diba? Solid. Ang ganda ng naisip nila. At puro mahogany talaga yun nandito. Ang dami oh. Eh napakalaki niya. Ayan siya lahat. Ito may tent dito. Ayan yung mga kanina pahingahan. Ang napakaraming pwedeng gawin dito. Mapa-couple, family, or magkatropa na gusto ng chill ng lugar para mag-bonding or kumonect sa nature, tamang-tama ang lugar na ito para sa inyo. Kaya tara, samahan niyo ako sa Sir Charles sa aming pagbisita sa isa sa pinakasikat na glamping or camping site dito sa magandang bayan na Rizal. Good morning mga tropang gala. It's me again and we are back for another ride or another video. Actually, it's afternoon na pala. It's 12:19. So, good afternoon mga tropang gala, no? We're back here in Marilaki sa pinakamalapit na puntahan ng mga rider para sa isang quick ride. Magka-glamping tayo today, solo. Well, actually, kasama ko si Sir Charles, si Journeys of Lumivaw. Pero nauna na sila, nakakotse sila kasi. Anyway, matagal ko na nakikita itong lugar na pupuntahan natin ngayon or yung pag-i-stayan natin ngayon. Matagal ko na gustong pumunta dito. Napanood ko kasi ito kay Idol Camp. Sobrang nagandaan ako sa place and sabi ko pupuntahan ko. Pero nasabi ko sa sarili ko yun last year pa. Isang taon na. Baka marami nang pinagbago to simula nung huling napanood, nung huling nagpunta siya or dun sa napanood kong video sa kanya. Lagpas lang siya ng Batanggasan, so malapit lang. Lagpas lang siya ng Manukan. Yan. Sobrang ganda dito sa Marilaki, oh. Grabe. Marami manimimitik ngayon, oh. Sigurado yan. Siguro sa Palo Alto marami. Grabe, ganda ng sikat ng araw, oh. Ito na, Palo Alto na. Kaso nag-meeting yung mga namimiting. So tara, let's go. Sikat talaga ang Marilaki Highway at dinarayo ng mga biyahero lalo na yung mga mahihilig magmotor. Dahil na din sa ganda ng kalsadahan at sa dami ng mga pwedeng magawa dito. Bukod kasi sa mga kainan, kapihan, bundok, ilog ay dumadami na din yung mga campsite sa lugar. Isa na nga sa mga dinarayo yung campsite na pupuntahan natin. Madaling puntahan at hindi ka maliligaw dahil kita ito sa Google Maps at may mga signage along the way. Papunta rito. Yung packet tayo, medyo rough road yung packet. Medyo rough road pala to. At packet talaga siya. Grabe, oh. Medyo ahon to ng kaunti, ah. Ya. Eto na, sa kaliwa. 1 minute or 2 minutes lang yata. Dito na rin agad. Uy, parking pala to agad. So tara, park muna tayo dito. Then hanapin natin yung nakausap natin. So tara, samahan niyo ako mga tropa. Pagpasok ay kailangan lang mag-login sa receiving area. Kailangan lang ng basic information tulad ng iyong pangalan. Matapos ito ay humihingi sila ng ID kapalit ng susi ng kwarto kung kukuha kayo ng isa sa mga A-frame houses or villas. Tapos ay sasamahan natin kayo papunta habang nagbibigay ng mga ilang camping site rules and information. Buenas ako at ang naibigay sa aking A-house ay malapit kung saan ako nakapang-park. Sa bagay, sa dami ng mga puno ng mahogany ay hindi mo mapapansin ang tirik ng araw dahil sa sobrang malilim at presko sa lugar. Kaya, mas hindi na din ako nahirapan sa paglilipat ng mga dala kong gamit. So yun mga tropa, nandito na tayo sa Mahogany Nature Camp. Yeah, sobrang tahimik. It's a Saturday today pero parang konti lang yung mga nakabook. Ginawa ko is A-house. Ito siya. Nandun yung harap sa kabila. Nandito sa veranda sa likod. And yung kalatsa, ito yung sa akin, ay yung sa kanila sa kabila lang. So yun, meron siya. Dito yung harap, tapos may veranda siya sa likod. Parang ganito tambahay. So, diba? Solid. Ayan yung loob niya. Ito, papakita ko sa inyo. Meron siyang isang makapal na bed. And kasyang-kasya yung dalawang tao talaga, no? So, meron siyang 5 na pools daw. Meron 2 sa labas. Meron 2 dito. And meron, nakalimutan ko saan yung isa. Napakalaki niya. Meron siyang 2 view deck.
Then yung bridge, yung hanging bridge, ito siya nasa likod ko actually. Yun yung hanging bridge. Nasa likod natin. Then yung mga A-houses, parang 1, 2, 3. Ang dami. 4 yata to. Maganda dito, yung tent na ipipitch mo is meron na siyang platform na doon mo na lang ilalagay yung tent. So hindi na siya nakadikit sa lupa. Naka-elevate siya. So kahit umulan, yung tubig hindi siya mababasa sa ilalim kasi nga tumutulo lang siya pababa since meron siyang platform. Pag nandito ka, ang lawak niya pala talaga. Lupain talaga na ginawa nila ng campsite and sobrang ganda kasi ganda ng naisip nila. At puro mahogany talaga yung nandito. Ang dami Ang dami. And maganda dito, marami kang pwedeng gawin. Pwede kang mag-swimming. Meron siyang basketball court. Meron dito isang parang hall na pwede kang maglaro ng table tennis, ng dart, ng billiards. Yung billiards babayar mo 100 daw per hour. Tapos ang dami nilang alagang lovebirds dito para makakahalap. Kaya yung tunog ko narinig nyo is puro lovebirds. Yung toilets napakarami. Tapos may common kitchen siya na pwedeng gamitin daw. So libre na yun, wala na kayong babayaran. Yung parking, malaki din yung parking. Kasya yung kotse, motor, isang malaking parking siya. So kasyang-kasya. Tulad ko nakamotor, kasyang-kasya. Pero sila tiyan, nakakotse, kasya din. Dun sa reception, meron din tindahan. So may mga basic needs kayo mabibili dun. So yun mga tropa, nandito tayo sa may pinaka-view deck with Sir Charles. Sabi nga nila, dalawa yung view deck, isa dito sa likod. Meron pa dun sa pinakaharap, doon kasi yung pinaka-entrance. Ito yung likod na view deck. And ito yung tabi ng kalsada kung naririnig nyo. Yan, kalsada na yan. Yan yung ginaan natin kanina sa baba. Medyo hindi kita pero kalsada na yan. Yan itong mga bundok. Tapos meron siya mga platform sa baba. Like this one na hindi ko alam kung kita. Pero meron siya mga platform sa baba na parang ganito, merong mga upuan na pwede nyong tambayan. And sa gabi may ilaw pa to. Sa mga A-house may mga katabing cottages na may lamesa na pwede kayong magsalo-salo ng kain. Then ang maganda dito, yun nga yung sa tent, may platform tapos meron kasamang upuan. So sa labas ng tent nyo, may mauupuan na kayo na parang ganito. So solid na solid din. Video okay meron din pero syempre hanggang 10 lang para sa ibang mga campers din, no. Yung pool hanggang 11 PM ma-access mo siya. Then 11 PM dapat tahimik na kasi bilang pagkain na rin sa ibang mga nagka-camp or nandito nag-stay. Tapos meron siyang isang dito lamesa upuan pang barkada, pa letter U yung upuan, tapos may isang lamesa sa gitna. And sa view deck, ito yung view nyo. And this is powered by solar pala. Kaya yung kitchen nila meron na kasamang stove and all, para hindi na kayo gumamit ng mga electrical devices like yung rice cooker or yung mga electric kettle kasi nga limited yung solar powered lang sila. Anyway, punta natin yung kabilang view deck para mapakita ko na sa inyo. So yun mga tropa, pinawisan ako. Nandito tayo ngayon sa kabilang view deck. Medyo mas mababa siya ng konti and road yung nasa likod. Kasi dito sa labas yung dalawang pool. Ito yung parking and solar nga sila dito. May badminton court, medyo maputik lang. And meron din dito table football doon. And may mga houses dito, mga villas kung tawagin, na pwede nyo rin arkilahin pang pamilya. So, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5. Ang laki talaga ng lugar, as in napakalaki. And based sa mga napanood kong vlogs sa mga nauna, is hindi siya ganito karami pa. Ngayon, ang dami na talaga pwedeng pagstayan dito or mga cottages or mga houses or villas na pwedeng pagstayan. Maliban sa tent, pwede ka rin magbahay, A-house, itong mga villas pag family kayo. And yeah, may generator pala. Meron siya mga ganito, yung mga duyan na ganito. Sobrang solid. Pahingahan. Ang napakaraming pwedeng gawin dito. And yeah, chill lang kami saglit. Then papahinga, bibihis. Then mamaya magluto na tayo. It's 5 PM na. So maya magluluto na ng dinner. And siguro mag-shot ng konti kami ni Cha, nilalin, pampatulog. Enjoy natin yung gabi, pahinga, unwind, and yeah, banding with friends. Let's enjoy the place. Napakaganda rito, laki. Solid. Samahan niyo pa kami. Let's go. So yun, tapos na magluto. And yan, nagpalit lang ako ng battery.
So, punta kami dito. May kubo kasi dito sa tabi ng A-house ko. So, doon kami kakain. And siguro magkwentuhan pa. Banding pa ngayong gabi. So, tara, samahan na pa kami. Let's go. Tulad na nakasanayan, nagsalo kami sa isang simpleng hapunan. Sa gitna ng kapayapaan na tanging ingay lang ng pagaspas ng puno at huni ng mga insekto ang maririnig. Pa yung kaldero, dami natin lang kanin. Tayo na ataas ang bumili ng yelo. Bili tayo ng yelo sa matindahan. At tinapos ang araw sa kwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay at experiences sa mga nagdaang araw, linggo, or buwan. Ito talaga yung kapayapaan na hanap ko. Hindi magarbo pero solido. Hindi marami pero kontento. Dahil alam ko, yung mga kasama ko ay totoo. Totoong mga tao. Good morning sa inyo mga tropang gala. It's a foggy Sunday morning dito sa Tanay. And kung titignan nyo, pwede na ako magpa-picture ng 1 by 1 ID photo dahil sobrang fog. Well, sobrang puti. Ngayon nandito ako sa may view deck, yung sa likod na part, yung pinuntahan ko kahapon. And yan lang yung makikita nyo. Simputi. Dito yung daan. Yun yung daanan. Kung naririnig nyo yung mga sasakyan na dumadaan, mga motor. Ngayon walang makita. Nasa loob tayo ng hamog mismo. And it's 5:30 in the morning. Lamig. Solid yung weather dito. Kahit di ka mag-electric pan, hindi ka papawisan eh. But yeah, sobrang hamog ngayon. Chill lang tayo dito. Maya tignan natin kung ano magiging itsura ng lugar after mawala ng konti yung mga hamog. But yeah, sobrang solid. Good morning everyone. Sobrang aga pa. Tulog ulit. So yun na nga mga tropa, no? Matulog tayo ulit and it's 10:30 na. So kakain muna kami saglit din. Prep na pabalik ng Manila. So tara, samahan nyo kami kumain. Tinatamad daw ito. Sobrang sarap lang umiga. And sobrang solid kasi dito. And preskong talaga kahit alas 10 na. So yun, kain lang din. Prep na tayo. Let's go! So yun, naka-ready na, nakaligo na, nakakain na. Nakapag-ayos na ng ibang gamit. Lagay ko na dun sa motor. So for now, bumaba na kami ng Manila. So sobrang solid dito, no? So tara, tawagin ko lang sila Chad sa kabila din. Bahat sila kami. So let's go. So mauna na ako. Bola mo, baka makalimutan to. Mauna na tayo kala Chad dahil nakakotse naman sila. Lay, na ako. Ingat yun, kunin ko lang yung susi. Ay, yung ID. Kasi mag-iiwan kayo ng ID dito. Pag binigyan kayo ng room, yan, mag-deposit kayo ng ID dito sa reception. So, kunin natin yung ID. Tag out na po. Yun o, shoutout kay Idol. Dito ko napanood to eh. Panood ko sa vlog niya kaya pinunta. Idol Camp. Thank you kuya. Siya yung napanood ko nung nakaraan eh. Kaya nag-decide na ako pumunta.
Salamat kaya. Kaya napanood kasi natin to kay Idol Camp nung pumunta siya dito last year. Last year pa yun. Sabi ko last year pupunta na ako. Eh inabot na ng isang taon bago tayo nakapunta. Saktong alas 12. Check out tayo. Eh lubayan tayo pabalik na Manila. Since nandito tayo sa Marilaki ulit, hindi mawawala ang number 1 pasalubong ni Geraldo. Suman. Bibili tayong suman. Shout out kay Idol Camp. Napakaganda nga dito. Mas gumanda siya, Idol. Pwede mo na siyang balikan ulit dahil mas maganda na siya. So let's go, let's go. Biyahe na. So yung inakyat nating rough road kahapon, bababayin natin ngayon. Pero sobrang ikli lang naman to, mga 2 to 3 minutes lang. Actually, pagligo na ito pagkaliwa na ito, road na yan eh. Kalsada na siya. Itong kaliwa, yan yung mga papunta ng Martisem, Cafe Caterina. Dito tayo. Ayan lang siya. May signage naman, Mahogany Nature Camp, Tanay. Let's go. Solid yung lahat na to. Solid tong weekend na to. It's a weekend well spent, kumbaga. Kahit di natin nakasama si Cathy, medyo na-enjoy pa rin naman natin ng kahit paano. Pero iba pa rin talaga kung kasama si Cathy. Sayang. Pero next time, babalik tayo dito. Kasama natin siya. And malay natin, baka maging 3 days, 2 nights. Dahil kulang, bitin ng overnight. Parang ang sarap dun sa veranda ng A-house na umupo lang isang buong maghapon, wala kang gagawin. So yun, sabi ko nga, dapat talaga merong isang weekend na nagpapahinga tayo, or merong isang araw sa isang buwan na nagpapahinga tayo. After mo magtrabaho ng sagad, yung stress mo sa trabaho, after ng mga pinagagawa mo sa buong linggo, ang sarap magpahinga, ang sarap huminga sa nature. Iba-iba tayong laban araw-araw. Nakakadrain talaga minsan. Ang hirap din, parang ang hirap din na nakilala ka nila, or nakilala ka ng mga friends mo, nakilala ka ng mga tao na meron kang strong personality, or hindi kayo basta-basta sumusuko, pero maabot din dun sa point na biglang blackout, biglang pagod na, nakapagod. Pag nararamdaman ko yun, ito lang yung pinaka getaway ko, mag-ride or umalis, punta sa probinsya para makapagpahinga, para ma-refresh, ma-reset. And nature talaga is ang sandigan ko. Kaya pag dumating sa point na sobrang pagod ka na, nararamdaman mo na yung sobrang pagod, sobrang stress, huwag ka susuko. Just take a pause, pray to the Lord, and connect with nature. Combo yan. Sinasabi ko sa inyo, combo yan. Let's go! Hindi ko nakakalimutan bumili ng suman dito sa Marilaki. Hindi ko din alam kung anong special, bakit gusto ko ito. Basta, natutuwa ako kapag dito galing yung suman na kinakain ko. Simpleng bagay, pero napapasaya ako nito. Iba-iba nga tayo ng way kung paano sumaya. Ako? Eto. Mainit or nakakapagod man ang biyahe, ang importante, napapasaya ako nito. Kaya babalikan ko yung tanong ko sa umpisa ng video na ito. Kamusta ka, tropa? Sana masaya ka din sa mga oras na ito. Grabe yung bahay natin po no? Medyo paspas ng konti. And yeah, mga isang oras lang yung binahe natin sa Aurora Boulevard tayo dumaan. Anyway, maraming salamat kung umabot kayo hanggang sa dulo ng video. If you like this type of vlog, travel vlogs, or yung ganitong mga experiences vlog na about sa mga places na napupuntahan natin, please subscribe to the channel, and subscribe na rin kayo kay Sir Charles, Journeys of Lumibaw. Maraming salamat sa panonood ng mga videos, sa pagsuporta, sa pag-like. Yeah, maraming salamat. And bago ko makalimutan, shoutout nga pala kay Matty, ang baby nila Mai and Francis, yung tropa na mga tropa natin yan, no? And yung pinakabata akong supporter ngayon. maraming salamat, Matty. Hope to see you soon. And also, maraming salamat sa mga nagsishare ng videos natin, no? Ng mga videos na pinapost natin sa YouTube, sa Facebook. Sobrang laking tulong nyo sa channel, sa page natin. Sobrang salamat din kay Master, kay Sir Brute, kay Debs. Maraming salamat sa pag-share, and yung nakakaptionan mo pa ng own insight mo. Maraming salamat sa mga puri, and yeah, sa mga simpleng bagay na ganito nakakatulong sa channel and sa sa natin, sa page natin. So yun, maraming salamat sa inyo. See you in the next video. Ingat sa mga nagmumotor, ride safe palagi, ingat sa lahat ng mga biyahe, and yeah, I'll see you guys in the next video. Bye bye. Dito na ako sa Tondo. Let's go!